Magandang araw po sa inyong lahat. So, dito na po naman tayo. So, sa naman ay lahat po ng pensioner ay naka-receive na ng kanilang pension. So ano lang po talaga, basta bagong pasok ng year, eh talaga pong madidili ang ating pension kasi po inaano pa ng Department of Budget and Management yan. So, na-process na yan at naibigay na sa mga finance at naibigay na sa ating mga pensioner. At salamat naman na napaaga po. So, ang topic po natin ngayon ay about military schooling. So, bago po tayo mag-proceed, binabati ko muna ang Armed Forces of the Philippines, the Philippine Army, and my subscriber, and all viewers, then applicant ng candidate soldier, then regular soldier, pensioner, pinabati po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, let's proceed our topic for this video about the military schooling or career course. So, ito pong career course kailangan makuha mo, makapag-schooling ka nito kasi hindi ka po mapupromote ito as a non-commissioned officer kung enlisted personnel ka. So, ang ino-offer po ng natin, ng Philippine Army, ang non-commissioned officer or NCO basic course. Yung po para sa mga maging ma-promote ka as a duty sergeant. So, maraming po yan. Mamimili ka lang, gusto mo infantry, basic course, o communication, electronics, basic course, or engineering, basta marami pong meron engineering NCO basic course. So meron pong military intelligence basic course. So yun po ay mga schooling para sa mga non-commissioned officer para ma-promote ng duty sergeant. Kung gusto mo ma-promote ng technical sergeant kasi yung career course, sergeant to staff sergeant lang po yung basic. So ang advance nito, kailangan mag-take ka, gusto mo maging technical o master sergeant, kailangan mag-take ka rin ng natawag na advanced NCO course. So ganun din po. The Philippine Army Non-Commissioned Officer NCO Basic Course and NCO Advanced Course are military training program that develop the skills and knowledge of NCOs. These courses are offered at the Non-Commissioned Officer School, NCOs under the Army Leadership, Development and Educational Center or ALDIC. Minsan, ano niya dati ay tradok. Sa amin, tradok. Nung nag-school ako ng basic, comment na nakuha akong basic noon Communication Electronics. Class 10 po ako. Ano po yun? ATG, sa amin, Sport Division. Pero under silang tradok. So, marami pong schooling na dapat meron pong schooling sa Army ng Philippine Army Sergeant Major. Course of PSMC. Prepare student for role as Sergeant Major in the Philippine Army. May pwede ka mag-schooling yan. Pero sa mga officer naman, mayroong tinatawag na Officer Candidate Course and Command General Staff Course or GSC. Yun po yun sa mga, para sa mga officer lang po yan. Pero po din tayong tinatawag na Civilian University Courses. Diba mga officer ito? Selected officer can take civilian university courses to specialize in technical areas like engineering, agriculture, and business administration. Marami pa rin. Meron din pong reservist training. Basic Citizen Military Training, BCMT, para sa mga reservists. Meron tinatawag na Special Basic Citizen Military Training. Special course conducted in response to a request from local government unit, LGU. Meron pang other military training is Military Assistance Program, MAP.
a program that sends EAP officers to Foreign Service School for on-the-job training, OJT. So yung mga officer natin pwede ipadala sa ibang bansa, mag-schooling. Tapos meron din Special Intelligence Training School that offers training for military intelligence. So mag-schooling ng intelligence sa yan. Meron medical service for military medical personnel. Yung mga nag-career ng medical, or tinatawag na BMAP. Okay? So, kailangan po makuha natin ng mga ganung para ma-promote po tayo. Then, ang skill natin ay ma-advance. Kasi, pero yung basic, yung NCO basic course, 3 months po yan. Tagal-tagal yan, 12 weeks po yan. Dadaan din po kayo ng parang basic pa rin. Dahil po kayo niyan. Rigid training, mayroong normal na po yung reception sa military, sa army. Welcome ka, may reception ka. Pero, importante po talaga na mag-schooling po tayo kasi para sa career natin at ma-promote tayo, madagdagan ng ating sweldo, then dagdag din po ang ating, madadagdagan natin responsibility as a non-commissioned officers. So, kung nakapagtatapos ka niyan, ay mas mabuti kasi mayroon ka ng 5 points sa military schooling pag nag-file ka ng promotion for duty sergeant. Pag nakatapos ka ng NCO basic course, kahit anong courses niyan na basic NCO. Kung technical to master naman, kailangan tapos ka rin ng advanced course. Kung ano man nandyan na schooling, buga na. Kasi magastos din po yung mag-schooling kasi bibili ka ng mga gamit mo niyan. Tapos at least marirepress ang isip mo kaysa sa field duty ka kasi po, pag nasa field ka na medyo blanco ka ng konti dyan. Diyan may magkaroon ng memory retention dyan. Magandang ma-develop ang skills mo, lahat. Then ma-advancement ituturo sa inyo. So, hindi mo pa nalalaman, pagdating sa advance, malalaman mo na. Kasi at least di ka mahirapan sikali ka naman ng basic ng NCO course. Pero ang iba naman ginagawa, meron pong schooling na specialization. Tinatawag na i-convert nila kung equivalent para na Scott Ranger course, special forces, basta mga 12-week specialization, pwede siyang i-convert as a basic yan. Basic infantry. Pero yung sa akin, sa COMEL Electronics, sa 12 weeks, convert ko sana yan. So pwede ko na na-convert kasi yung low speed recuperation course, 12 specialization yan. Convert ko sana, hindi ko na na-convert. So nag-schooling na lang ako ng basic ng COMEL. So, maganda po yung nakapag tayo sa career natin, dagdag yan sa ating sweldo, dagdag sa kaalaman, mapipress ko ang ating isip, mapabalik ang ating natutunan. Tapos, magkaroon po tayo ng magandang career sa pagsusundalo natin hanggang mag-promote po tayo. Hindi po yung hindi ka mag-schooling kasi ganito, walang pera, ganito. Normal po yan, may libre man ang schooling. Kaya lang, bibili po tayo ng mga gamit natin na wala sa Then, full mess, missing dyan full mess. Normal po yun kasi ganun po talaga yun. Kung mag-schooling ka, talagang bibili ka lang din mga gamit. Kasi ibang inisyo sa'yo ng gamit na wala mo o kaya na mo. Saan ba napunta? So, papalitan mo po yun. Bibili ka. Kasi every dati sa amin, every 3 years, meron tinatawag na clothing allowance. So, yung clothing allowance na yan, doon dapat bili mo ng gamit mo. So, hindi mo nabili. Pag schooling mo, yung gamit na kailangan pala, so bibili mo. So, yun ang gastos talaga po yun. But it's only lang po yun. Normal po yun. Dapat bibili ka ng gamit mo. So, yun lang po ang ma-share ko sa inyo sa ating video for today. At sana ay meron kayo na kunting edukasyon o paglilinaw sa ating video. Maraming salamat po sa inyo. And maraming salamat ang Force of the Philippines,
the Philippine Army, branch of service of the AAP, and to my country, bayan kong Pilipinas. Magandang araw po sa ating lahat at naging matatag ang ating bansa. Maraming salamat po. I salute you. Thank you very much.